Isa na nga marahil sa mga paboritong puntahan ng mga turista ang Tagaytay sa Cavite, nasa timog na bahagi ng Luzon. Bukod sa maraming magagandang pasyalan at preskong paligid, ay malamig din kasi ang temperatura sa lugar na ito. Dito rin matatagpuan ang sikat na Taal Lake dahil sa napakagandang view nito. Kaya naman dito naisipang tapusin ng mag-asawang Australian ang maikli nilang bakasyon sa Pilipinas bago bumalik ng Australia. Subalit ningid sa kanilang kaalaman, dito pala sa Tagaytay matatapos ang buhay nila ng walang katuturan. July 10, 2024, natagpuan ang bangkay ng mag-asawang David Fisk at Lucita Cortez at ang manugang ni Lucita na si Mary Jane Cortez. Nakadapa ang mga ito. Nakatali ang mga paa at mga kamay at binusalan ang kanilang bibig. Ang bakasyon na dapat sana'y idadagdag sa magagandang alaala nilang magkasama ay nauwi sa isang trahedyang kailanman ay hindi malilimutan ng kanilang pamilya. Ang maganda at payapang lugar ng Lake Hotel ay hindi mo aakalaing magiging saksi sa isang kahindik-hindik na krimen. Ngunit ang tanong, sino nga kaya o sino-sino ang walang awang pumatay sa mga biktima? At ano ang kinahinatnan ng kasong ito? Para sa kasong ito, dumako tayo sa bayan ng Tagaytay na sakop ng lalawigan ng Cavite. Nasa 60 kilometro ang layo sa timog ng Manila. Ang Tagaytay ay tinuturing na isa sa mga magagandang lugar sa Pilipinas na dinarayo hindi lamang ng mga lokal kundi ng mga turista. Dito matatagpuan ang Lake Hotel, isang 3-star hotel and resort na matatagpuan sa Barangay Maharlika West sa Tagaytay. Isa ito sa mga patok na hotel lalo na sa mga turista dahil sa napakagandang lokasyon nito kung saan makikita ang magagandang tanawin na isa sa mga atraksyon nito kabilang na ang majestic view ng Lake Taal, ang tinatayang pinakamaliit na active volcano na napaliligiran ng lawa. Dito sa hotel na ito napiling tapusin ng mag-asawang sina David James Fisk, 57 years old at Lucita Cortez, 55 years old, ang kanilang maikling bakasyon sa Pilipinas. Kasama nila sa hotel ang manugang ni Lucita na si Mary Jane Cortez, 30 taong gulang. Ayos naman ang takbo ng kanilang bakasyon dahil na-enjoy nila ito ng gusto, pati na ang payapang vibe ng lugar. Hanggang sa sumapit ang araw ng July 10, 2024, kung saan ilang oras na lamang sana ay pabalik na ang mag-asawa ng Sydney, Australia. Subalit sa hindi inaasahan, kailanman ay hindi na sila makakauwi pa ng buhay. Dahil lampas na sa oras ng check-out ang mag-asawang Fisk at si Mary Jane, minabuti ng puntahan ng isang hotel staff ang kanilang kwarto dahil walang sumasagot sa kanilang tawag. Subalit hindi nila inasahan na isang karumal-tumal na eksena pala ang kanilang madidiskubre ng mga oras na iyon. Nagkailang katok na ang hotel staff subalit walang sumasagot. Nagduda na ito sa nakabibinging katahimikan sa silid. Doon na siya nagpasyang bumalik at sabihing kailangan ng buksan ng silid dahil suspetsya niya na may kakaibang nangyari sa loob. Dali-dali nga nilang pinuntahan ang silid at pagbukas nila sa pinto, isang makapanindig balahibong eksena ang tumambad sa kanila. Ang 3 biktima ay pawang nakadapa. Nakagapos ang mga paa at mga kamay at nakabusal ang mga bibig. Sa puntong ito ay agad nilang itinawag sa mga otoridad ang kanilang nasaksihan. Pagdating ng mga pulis, agad silang nagsagawa ng pagsusuri sa silid at naghanap ng lead kung paano makikilala ang salarin at kung ano ang motibo nito. Tansya ng mga pulis na inunang patayin ang Australianong si David bago pinagbalingan ng 2 babae. Base sa kanilang investigasyon, maaaring pagnanakaw ang motibo sa pagpaslang. Kinuha nila ang CCTV footage at hinanap ang kuha noong mga oras na maaaring pinasok ng kung sino man ang kanilang silid.
Sa kanilang paunang investigasyon, nasa maikling bakasyon sa Pilipinas ang mag-asawang David at Lucita. Mula sa Sydney, una silang lumapag sa Bali, Indonesia at pagkatapos ng maikling bakasyon sa Bali ay tumuloy sila sa Pilipinas upang dalawin ang dalawang anak ni Lucita. Nagpasya ang mag-asawa na mamasyal sa Tagaytay bago sila lumipad pabalik ng Australia kung saan sila naninirahan. Kapwa may dating asawa sina David at Lucita kung saan sila ay may mga anak. Si David ay may anak na kambal sa una nitong kinasama, sila Cinda at Brittany. Kapwa sila 27 anyos at may kani-kanyang propesyon. Sila Cinda ay isang performer o kung dito sa atin ay maaaring isa siyang artista. Si Brittany naman ay isang school teacher. Si David, bagamat hindi naman ganoon kayaman ay napakasipag naman. Isa siyang business developer executive sa isang Australian-owned software company na Jiwa Financials. Dati rin siyang sales representative sa isang debt collection software company at nagkaroon ng matagal na karera sa business technology. Bagamat nagkahiwalay sina David at ang dati nitong kinakasama na si Sandra, naging maayos naman ang kanilang relasyon bilang magulang ng kambal. Ilang taon makalipas ang kanilang hiwalayan, nakilala ni David si Lucita Cortez, isang Filipina. Tanggap ng kambal si Lucita at itinuring siyang ikalawang ina. At ganoon din naman si Lucita. Mahal niya ang kambal ni David. Sa katunayan, masaya silang nagsama-sama para sa isang selebrasyon sa engagement nila Cinda na nakatakda sanang ikasal noong August ng taon ding iyon. Subalit ang lahat ng plano nilang ito ay ipinagpaliban muna nila Cinda matapos matanggap ang isang napakasaklap na balita. Ang kanyang ama at asawa nitong si Lucita ay magkasamang pinatay sa loob ng tinutuluyan nilang hotel sa Pilipinas. Hindi nila sukat akalain na sa ganoon magtatapos ang buhay ng kanilang ama sa bansang nasa kabilang dako ng mundo. Samantala, nangako noon ang mayor ng Tagaytay at ang kapulisan na gagawin nila ang lahat upang makamit ng pamilya ang hustisyang nararapat at pananagutin kung sino man ang may gawa ng krimen. Base sa CCTV footage na nakuha ng mga pulis sa hotel, noong July 10, 2024, ilang oras bago matagpuan ang labi ng 3 biktima, isang lalaking naka-hoodie ng kulay itim at maroon na shorts ang lumabas ng silid ng mga biktima. Na-identify ng mga kasamahan nito sa hotel ang naturang lalaki. Siya daw ang dating pool cleaner ng hotel na tinanggal ng management. Makalipas ang 7 araw, kusang sumuko ang lalaki na kinilalang si Ronel Estepona Perido nang mapagalaman niyang pinaghahanap na siya ng mga pulis at may patong sa kanyang ulo. Iniharap siya sa media ng mga pulis at ng mayor ng Tagaytay. Inamin niya na siya nga ang lalaking nakita sa CCTV na lumabas ng silid ng mag-asawa. Inamin din niya na siya ang pumatay sa mga biktima. Ayon pa sa suspect, dumaan siya sa bukas na bintana ng silid habang natutulog ang 3. Ginamitan niya ng kutsilyo si David sa leeg habang natutulog. Sa kanya itinali ang mga kamay at paa, saka binusalan ang bibig. Ganoon din ang ginawa niya sa 2 babae habang nakatutok ang kanyang baril. Marahil dala ng labis na takot kaya hindi na nakapanlaban pa ang mga biktima. Iniwan nitong wala ng buhay ang 3, dala ang mga alahas at wallet ni David. Ayon kay Ronel Perido na tinatayang nasa 20s lamang ang edad, dati siyang empleyado ng Lake Hotel bilang pool cleaner, subalit tinanggal siya ng management sa trabaho dahil sa ginawa nitong pagnanakaw sa isa sa mga hotel rooms. Ikinagalit niya ito lalo na't hindi ibinigay ng hotel sa kanya ang sinisingil niyang back pay. Kaya bilang ganti ay namili siya ng hotel room na lolooban at nagkataon na doon sa silid na yun tumutuloy ang mag-asawang Fisk at si Mary Jane. Sa imbestigasyon ng mga pulis sa suspect, napagalaman na lulong ito sa online gambling kaya bago nito patayin si Lucita ay nagpa-transfer ito ng pera sa kanyang account
para mapondohan nito ang kanyang adiksyon sa sugal. Ayon pa sa investigasyon, napag-alaman nilang nasangkot na rin sa iba pang kaso ang suspect at naaresto ito sa kasong illegal possession of firearms. Mabilis ang naging aksyon ng mga pulis at agad na nasampahan ng 3 counts of murder si Perido. Sinampahan din ng kaso ng kambal na anak ni David ang Lake Hotel sa kabila ng kooperasyon nito upang makamtan nila ang hustisya. Dahil sa kapabayaan ng mga ito na nagkaroon pa rin ng access ang dating empleyadong naghihimutok sa pagkakatanggal sa kanya. Nagpapasalamat naman sila sa mabilis na aksyon ng lokal na gobyerno ng Tagaytay upang mapabilis ang pagkakadakip sa suspect na noon ay kusa namang sumuko sa kanilang himpilan. Kahit paano ay nagbigay ito ng kaunting kapayapaan sa kanilang pamilya. Mapayapang naibalik sa Sydney, Australia ang labi ni David upang doon ilibing, habang naiwan sa Pilipinas ang labi ni Lucita dahil nandito naman ang kanyang mga kaanak at mga anak. Malungkot man at hindi katanggap-tanggap ang nangyari sa mag-asawa, subalit wala na silang magawa upang maibalik ang buhay na nawala. Tanging hiling nila na sana'y makamit ang nararapat na hustisya para sa mga kaanak nilang nasawi. Sa huling update sa kaso, habang nakakulong ay naghihintay ng plea deal ang akusado, nagbabaka sakali siyang mapababa ang kanyang sentensya.